Nagising si Carmela sa tunog ng cellphone, binilhan siya ni Miguel ng cellphone kamakailan lang para may magamit siya. Hello pupungas-pungas pa na sagot ni Carmela sa tawag. Naistorbo ba kita honey, kumusta ka na, okay na ba ang pakiramdam mo? Nanlalata pa rin ako Miguel, siguro kailangan kong bumalik sa doktor bukas, kailan ba ang uwi mo? Napabuntong hininga si Miguel sa kanilang linya, kaya nga tumawag ako honey. Na-postpone ang meeting namin sa isang investor namin, kaya 3 araw pa kami dito mananatili sa Manila, magpasama ka kay Yaya Adela para sa check-up mo, nag-aalalang bilin ni Miguel sa kanyang asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap ay natulog uli si Carmela, nanlalata pa rin ang pakiramdam niya. Sa kwarto ni Brianna ay kausap muli niya ang mga kaibigan, at dahil 3 araw pa bago umuwi ang kapatid at magulang, ay magiging pabor iyon sa kanyang mga plano, nakahanda na ang kanyang kasabwat para sa pinakamalaking iskandalong pop-utok sa buong San Felipe. Samantala, kakarating lang ni Isagani sa kanilang bahay galing sa Manila para mag-report sa main office, nakahingi siya ng 1 linggong leave para magdiwang ng Pasko sa kanila. Kaagad na nagpabili ng beer si Isagani at inimbita ang mga kaibigan, na miss na niyang maglasing, gusto niyang lunurin ang sarili sa alak, sa kabiguan na masungkit ang inilulubog na pag-ibig kay Carmela. Sayang talaga pare, naunahan ka pa ni Miguel sa iniirog mo, tukso ni Topher kay Isagani. Tumungga muna si Isagani ng beer at saka sumagot, malakas ang padrino tatay ba naman sa tatay ang nagkasundo? Naiintindihan ko naman kung hindi makatanggi si Carmela sa kahilingan ng ama, sa bait niyang iyon kaya ko siya nagustuhan, kursunada ko na siya noon pa man, pero sadyang mailap siya sa mga lalaki. Hinaing ni Isagani sa kaibigan. Ilang sandali pa ay napasinghot si Isagani na ikinabigla ng mga kaibigan, ang akala nilang biro ay dinibdib pala ng binata. Makakalimutan mo rin siya pare, maraming bibat sa paligid, kung ligawan mo na lang kaya ang best friend niya na si Norma, ang suhestyon ni Dodong. Huwag kang mag-alala pare, maraming mas maganda, mas sexy, at mas makinis kaysa sa kanya at iyong patay na patay sayo, bakit ka pa maghahabol sa babaeng ayaw sayo? Ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo, tiyak naman na may makikita ka pang mas hihigit sa kanya. Hindi, si Carmela lang ang tanging nagpatibok ng puso ko. Muling tungga ni Isagani sa beer, kasampait ng beer ang nalasahang kabiguan, kaya nais niyang magpakalunod sa alak. Sunod-sunod na pamatak ang mga luha ni Isagani. Kasi hodang masabihan siyang bakla, mahina o kahit anuman, ay wala siyang pakialam. Akala niya ay natanggap na niya sa sarili, ang tuluyang pagkawalan ng tsansang mapaibig ang babaeng napupusuan. Siguro ay parusa ito sa kanya, dahil naging mapaglaro siya sa mga babae noong nag-aaral pa siya sa Manila. Kung sana ay hindi niya nilubayan si Carmela noong binasted siya nito, ay siya dapat ang naging asawa nito. Tahimik lang ang kanyang mga kaibigan habang binubuhos niya ang emosyon, naroong tapikin siya sa balikat, o di kaya ay hahaplosan ang kanyang ulo. Mag-aalas 10 na ng gabi nang may tumawag sa kanyang cellphone, hindi niya kilala ang numero pero parang may kung anong bamulong sa kanya na sagutin ang tawag. Hello, sino ito? Bungad niya sa nasa kabilang linya. Sabihin na nating kakampi mo para matupad ang pangarap mo, kung gusto mo ang isang tao, lahat ay gagawin mo, di ba? Kahit sabihin mong aagawin mo siya sa nagmamay-ari nito, ang saad ng nasa kabilang linya. Ano, nahihibang ka ba? Huwag kang ang nanloloko, wala akong oras makipag-usap sa'yo, ibababa na sana ni Isagani ang cellphone nang magsalita ang nasa kabilang linya. Lumingon ka sa iyong kaliwa, nandito ako sa aking sasakyan. Kung interesado ka sa aking proposisyon ay lumapit ka, pinutol na nito ang tawag at napatingin na lang sa screen ng cellphone si Isagani. Napalingon sa paligid ang binata. May nakita siyang isang lumang van. Sa kanyang pagkakaalam ay ang mga Jimenez lang ang may ganoong uri ng sasakyan. May ideya na siya kung sino ang gustong makipagkita sa kanya. Napailing ang may kalasingang si Isagani. Kinatok niya ang bintana ng sasakyan. Agad na nagbukas ang pintuan ng sasakyan at minuwestren nitong pumasok siya sa loob. So, after all interesado ka pa din palang pumulot ng tira-tira ng ibang lalaki. I'm so disgusted. But, let's go down to business. Nakangisi pa si Brianna habang napapailing na nakatingin sa binata. Ano ba ang sinasabi mo kanina?
Pakilinaw. Osek ni Isagani. Hindi ba patay na patay ka sa hipag kong si Carmela? Just say yes at ako na ang bahala sa lahat. Ang gagawin mo lang ay makipagkita ka bukas ng alas 11 ng gabi sa akin sa labas ng gate namin. Ganun lang kadali, pahayag ni Brianna. Naguguluhan pa rin si Isagani sa mga nais mangyari ni Brianna. Pag-iisipan ko. Ito na ang pinakamadaling paraan para maging sayo ang dapat sana, ay sayo naman dapat sa umpisa pa lang. Huwag mong palampasin dahil may nipin ako. Magdesisyon ka hanggang alas 6 ng gabi bukas. Nakangiting saad ni Brianna kay Isagani. Tiningnan ni Isagani ang mukha ng dalagang Jimenez. Maganda ito pero yung tipong alam mo na may attitude talaga. Kumpara kay Carmela ay mas maganda ito kung tutuusin. Pero ang pagiging mabait talaga ang naging magandang katangian ng huli. Lumabas na ng sasakyan si Isagani at nahimasmasan sa kalasinggan niya. Tinitimbang ang magiging epekto noon sa kanilang pamilya. Makatarungan ba na agawin niya ang asawa ng karibal? Iibigin ba siya ni Carmela kung sakaling magtagumpay siya na maaga ito mula kay Miguel? Samantala, nadarama na ni Brianna na magiging tagumpay sa kanyang balak, napaismad siya sa kaisipang marami palang nahuhumaling sa kanyang mortal na kaaway, may Miguel, Isagani, at Marvin pa. Hindi siya makakapayag na magiging masaya ang babaeng kinaiinisan. Kinabukasan, maagang nagtungo ng klinik si Carmela at Yaya Adela. Schedule din kasi ng follow-up check-up niya. Pagkarating ng klinik ay kaagad na kinunan siya ng BP at kumuha uli ng dugo na isang vial. Napaigik pa si Carmela pagkatapos hugatin ang herengilya. Takot siya sa dugo simula noong tinahi ang noo niya, 6 na taon na ang nakaraan. Dumating ang doktor bandang alas 10, galing pa pala ito sa hospital sa bayan para sa mga pasyente niya doon. Kaya medyo late nang dumating sa klinik, kunot-noo ang doktor nang makita uli si Carmela. Mrs., hindi pa rin ba kayo gumagaling sa hilo ninyo, usisa nito? Hindi pa rin Duke, pakiramdam ko ay walang lakas ang tuhod ko at masyado akong antukin, minsan wala akong ganang kumain, paliwanag ni Carmela sa doktor. Kumuha ng demanong sphygmomanometer ang doktor, at ito na mismo ang kumuha ng BP ni Carmela. Mababa po ang BP ninyo Mrs., may kakaiba ka pa bang nararamdaman, niregla ka na po ba? Kasi, the last time na nag-PT tayo dito sa clinic, ay invalid ang resulta, wala naman akong nakitang abnormal sa inyo, refer ko kayo sa isang endocrinologist. Mrs., ito ang referral letter na kakailanganin ninyo, pakisabi sa inyong asawa na kailangan mong magpatingin sa isang espesyalista, para mas tugma ang magiging findings kung meron ka mang problema. Nag-aalala si Yaya Adela sa kalagayan ni Carmela. Akala pa niya naman ay masasaksihan na niya ang pagkakaroon ng apo ng kanyang alaga na si Hilda. Halika na iya at mukhang napagod ka pa yata sa lakad natin, magpahinga ka lang at bukas ay andito na ang asawa mo, saad ng matanda. Samantala, sa Manila ay aligaga si Miguel, lubos siyang nag-aalaala sa asawang di malaman ang karamdaman, buti na lang at nag-abiso ang kamiting na matutuloy sila bukas ng umaga. Tumawag siya kanina kay Carmela at walang sumasagot sa kanyang cellphone, kaya si Yaya Adela na ang tinawagan. Yaya, kumusta ang check-up ni Carmela? Ano ang sabi ng doktor? Nag-aalala niyang tanong. Nako Miguel, kailangan mo na talagang magmadaling umuwi, hirap ang doktor na makita ang diferensya sa kanyang kalusugan, kaya pinayuhan kami na magpakonsulta sa isang espesyalista, endocrine. Ano nga ba yun? Basta, dalian mo dyan sa Manila. Mahina siya at walang ganang kumain. Baka sa boses ng matanda ang pag-aalala. Sige Yaya, susubukan kong makauwi ka agad bukas ng gabi. Matapos ko lang ang meeting sa isang kliyente ay bahala na sila mom at dad. Mag-ingat ka pa uwi, paalala ni Yaya Adela. Hindi alam ni Yaya Adela na hindi bingi at bulag ang pader. Lingid sa kanyang kaalaman ay may isang mata. Na kanina pa nakatingin sa kanya, at sahod ng radar nito ang mga napag-usapan nila ng kanyang alaga. Sa bahay nila Isagani, nakatunganga lang siya maghapon, pinag-iisipan kung papatusin ba niya ang alok ni Brianna, hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng cargo pants. Nag-aalangan na tiningnan ang call register, at sa kanya pinindot ang call button, napabuntong hininga siya bago tumikim, sinagot na ni Brianna ang tawag. So, lover boy, handa ka na bang mapasaiyo ang pinakamimithi mo?
Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan nito bago nagsalitang muli, "Hay nako, Villamor, simula noon hanggang ngayon lagi ka nalang nakatanghod sa mga naging babae ni kuya, kawawa ka pero kung yan ang gusto mo, ay dapat mangako kang walang makakaalam sa ating naging kasunduan, dumating ka sa takdang oras at ihahain ko sayo si Carmela nang walang kahirap-hirap, bye, see you later alligator." Hindi masupil ang ngiti ng tagumpay sa bibig ni Brianna. Alas 8 ng gabi, ginamit ni Isagani ang kanyang motorsiklo at tinalunton ang daan papunta sa mga Jimenez, pinarada niya ang motorsiklo sa likod ng mga puno ng saging, naglakad hanggang sa gate ng mga Jimenez, kaagad na nakita si Brianna, nakasuot ito ng itim na baby t-shirt at leggings, naka-ponytail ang buhok nitong hanggang baywang, at nakasuot lang ng leather sandals. Hindi ka rin makatiis at inagan mo na talaga. Napantastikuhan si Brianna sa pagiging mas maaga ni Isagani sa usapan. "Hintayin mo ang text ko dito, babalikan kita, magkubli ka muna para walang makakita sa iyo," bili ni Brianna sa binata. Bumalik sa mansion si Brianna, nang makita si Yaya Adela sa komedor na naghahanda ng gatas para sa kanyang hipag, ay dali-dali niyang inutusan ito, "Yaya, pakihanap naman ang cellphone ko sa kwarto ko. Oh, naiwan ko yata kanina paglabas ko, please Yaya." Tinatamad akong umakyat, manunood pa ako ng TV sa sala, nakangusong paglalambing niya sa tagapag-alaga. "Hay nakong bata ka, mamaya na at bibigyan ko muna ng gatas si Carmela at hindi nakapaghapunan. Ano na lang ang isasagot ko sa kuya mo bukas, na hindi ko inalagaan ang asawa niya habang wala siya," litanya ng matanda. "Ay, magtatampo ako sayo niyan, mas mahal mo na si Carmela kaysa sa akin, ako naman talaga ang alaga mo." Nakalabi pa rin niyang susog sa Yaya Adela niya. Sige na nga, tutal ay tulog pa naman si Carmela." Sumila ay ang tusong ngiti ni Brianna, kaagad nilapitan ang basong may lamang gatas, buhat sa kanyang secret pocket sa gilid ng leggings ay inilabas ang isang kapsula. Pinuksan ito at binuhos ang laman nito sa baso. Kumuha siya ng kutsara para ihalo ang likido para masigurong natunaw ang inihalo, tulog pa naman si Carmela. Sakto ang balik ni Yaya Adela at nakakunot ang noo nitong hinarap si Brianna, "Wala naman doon ang cellphone mo iya." "Ay sorry Yaya, my bad, naiwan ko pala doon sa sofa sa sala," hinapo ka patuloy sa pag-akyat sa kwarto ko. "Ako ba ay pinagluloko mong bata ka?" Lumaki ang butas ng ilong ni Yaya Adela pero kaagad napawi. Dahil niyakap siya ng alaga, kahit may katarayan ang kanilang yaya, isang yakap lang ay napapawi kaagad ang galit nito, hindi na nga ito nakapag-asawa sa pag-aalaga sa kanilang mommy at tita Helen, kaya pamilya na ang turing sa kanya ng mga Jimenez. "Oh, sige Yaya, dalhin mo na ang gatas kay Carmela, lagot ka kay kuya kung magsumbong ang asawa niya na ginutom mo siya," pagtataboy sa kanyang Yaya Adela ni Brianna. Napailing na lang ang matanda at bitbit ang basong may laman ng gatas ay pinuntahan si Carmela, tulog pa ito kaya ginising ni Yaya Adela, "Carmela, bumangon ka muna," tinapik niya ang balikat nito. Kaagad na nagmulat ng mata si Carmela at bumangon. Nalalayan pa siya ni Yaya Adela at inabot ang baso. "Ito ang gatas mo kahit man lang ito ang laman ng tiyan mo. Diyos ko pong bata ka, nangangayayat ka na, ilang araw pa lang, oh." Inisang tunggana ni Carmela ang gatas na medyo maligamgam pa, pinahiran ang bibig sa likod ng kanyang kamay, at binalik ang baso sa matanda. "O siya, matulog ka na at bukas paggising mo ay andito na ang asawa mo," wika ng matanda. Muling sumukab sa kumot si Carmela at ipinikit ang mata, ilang sandali pa ay nilamon na naman siya ng antok at muling natulog. Sa kanyang kwarto ay abalang inihanda ni Brianna ang hiringgilya na sagot sa kanyang plano. Isiniksik niya yon sa side pocket ng leggings niya, hindi naman halata dahil maliit lang yon. Lumabas siya sa kanyang kwarto at nang makitang tulog na ang lahat, ay dahan-dahan siyang lumabas ng mansion. Tinext na niya si Isagani at sinalubong siya nito sa gate, wala na silang imikan para walang makarinig sa kanila. Pumasok kaagad sila sa mansion at nang anda na sila sa hagdan, ay walang babala niyang itinarak sa braso ni Isagani ang hiringgilya na nakatago sa kanyang bulsa. May kung anong tumusok sa kanyang braso, hindi pinansin ni Isagani iyon at sinundan pa rin si Brianna. Pumasok sila sa isang kwarto at nang buksan ni Brianna ang ilaw, ay tumambad sa paningin ni Isagani ang payapang natutulog na si Carmela,
Kaagad na pagtanto ang nais mangyari ni Brianna, napatingin siya sa dalagang di mapunit ang ngisi sa mga lobby. May I present to you, ang pinakamamahal mo, sayong-sayo siya ngayong gabi, wala si kuya kaya gawin mo na ang nais mo sa kanya. Umikot si Brianna at minamasdan si Isagani. Biglang napakislot si Isagani nang may kung anong init na gumuhit sa kanyang katawan, gusto niyang maghubad at parang ang sarap makipagtalik, nagdadalawang isip siyang lapitan si Carmela dahil nandyan si Brianna. Hinubad na niya ang damit at itinapon sa kung saan, nilapitan ang natutulog na si Carmela. Gusto niyang pigilan ang sarili sa iniisip na kalapastanganan sa kanyang iniibig. May kung anong bumulong sa kanya na nag-uudyok na gawin ang naisin. She is yours Isagani, magpakasasa ka sa katawan niya habang wala pa ang may-ari, makakaganti ka na masasarapan ka pa. Isang matinis na halakhak ang pinakawalan ni Brianna. Biglang nagbalik ang huwesyo ni Isagani, pilit nilalabanan ang tawag ng laman na parang unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Pero hindi siya gagawa ng ikakapahamak ng kanyang mahal, hinubad niya ang nalalabing saplot at brief lang ang iniwan. Napalunok si Brianna at tatalikod na sana nang magsalita ang binata, saan ka pupunta? At paano mo magagawa ang gusto mo kung aalis ka? Ayaw mo bang manood kung paano matutupad ang plano mo? Inilabas ni Brianna ang kanyang cellphone at inumpisahan ng e-record ang gagawin ni Isagani. Nakabaling ang kanyang paningin sa gilid kaya hindi niya napansin ang nangyayari. Nanlalagkit si Carmela, pakiramdam niya ay nakalubog ang kanyang katawan sa putik, nais niyang gumalaw pero wala siyang lakas, minulat niya ang mata pero pawang anag-ag ang nakikita sa tila walang katapusang karimlan. Nasaan ako, bakit hindi ako makagalaw? Sigaw ng isip niya. Samantala, ang katawan ni Isagani ay parang nagbabaga, gusto niyang ilabas ang init ng katawan ngunit tulog si Carmela. Hindi, sigaw ng isip niya, hindi niya lalapastanganin ang kanyang mahal, kaya pikit mata siyang lumayo dito. Si Brianna ay kumunat ang noo nang namalayang bumaba sa pagkakasampa ng kama si Isagani. Naguguluhan siya sa nais ipahiwatig ng binata, huli na nang umilag siya dahil hinablat na siya ni Isagani, nagpupumiglas siya para makawala sa pagkakayapos ng binata, ngunit sadyang napakalakas nito. Niyakap ng mahigpit ni Isagani si Brianna, kaagad niyang tinanggal ang t-shirt nito, kasunod ang underwear. Nagpupumiglas pa din ang dalaga kaya pinisil niya ang baba nito para kumalma, hinigpitan ang hapit sa bandang sikmura para pumirmi. Kinilabutan si Brianna sa gustong gawin ni Isagani, ang mga balahibo niya sa batok ay tumayo, nang nadama ang lamig ng aircon na dumante sa kanyang balat, kabaliktaran sa mainit na katawan ng binatang may binabalak na masama sa kanya, gusto niyang sumigaw sa pighati ngunit walang silbi, soundproof ang kwarto ng kuya niya. Sinibasab ng halik ni Isagani si Brianna, wala siyang pakialam kung ayaw nito sa kanya basta ang importante, ay mapagbigyan ng tawag ng laman na unti-unting tumutupok sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ang nagpupumiglas na si Brianna ay hindi na nanlaban, bagkus ay mapangahas na rin ang bawat ganti sa halik ng binata, ang mga kamay nitong nabitawan na ni Isagani, ay kusang yamakap sa binata, naramdaman niyang ibinaba nito ang kanyang leggings. Parehong agresibo ang dalawa na nasa carpet na nakahiga, habang ang walang malay na si Carmela ay himbing na himbing, ang dalawang katawan na nasa lapag, ay abala sa pagtuklas sa makamundong ligaya. Napahalingging si Brianna nang bumaba ang labi ni Isagani sa kanyang dibdib, at salaitan nitong pinagpala ang kanyang malarosas na dibdib, napaarko ang kanyang katawan ng mula sa dibdib, ay pinasadahan ng bibig ni Isagani ang kanyang sikmura, pusod, at ang nasa pagitan ng kanyang hita, hinawakan ng binata ang underwear ng kaniig, at walang babalang binaba iyon hanggang sa tuhod. Nagkusa si Brianna na mas ibaba pa ang panty ng sip-ain ang saplot, para tuluyang humulagpos iyon sa katawan, siya na ang kusang nagbukas ng mga hita at mapang-akit ng ngumiti kay Isagani, kinagat ang pang-ibabang labi, at saka minuwestra ang binata na bumaba ito sa kayang alaga. Naintindihan ni Isagani ang gustong mangyari ni Brianna, kaya sumunod siya sa kagustuhan nito, pinaligaya niya ang dalaga sa pamamagitan ng kanyang dila, pinatigas niya ito at saka marahan hinaplos ang bakana ni Brianna. That's it, tila nagdedeliryo sa sarap na tugon ni Brianna, para itong bulate na kumiwol-kawol ang katawan, mas pinag-igihan ni Isagani ang ginagawa, at ilang sandali pa ay napahugot ng hininga si Brianna, tumuwid ang mga hita at dumaloy ang katas sa alaga nito, walang inaksaya si Brianna,
Lahat iyon ay nalisahan niya. Lupaypay si Brianna, akala ay doon na matatapos nito ngunit nagkamali siya. Pamwesto si Isagani sa pagitan kanyang mga hiya na hubot-hubad na pala, napalunok ang dalaga ng masilayan ang nasa pagitan ng hita ni Isagani, hindi naman siya kahapon lang ipinanganak, nagkaroon din siya ng mga fling sa California pero noindang siya sa car garden nito. He sure is huge just like the white man who used to date her, the only difference is that it's rock hard as she touches it with her palm, it's so hot as if he is having a fever, she stroked him up and down. Napaungol si Isagani sa pagmamaniobra ni Brianna sa kanyang kahandaan, nang hindi na makatiis ay hinawakan ng binata ang kargada at maingat na kiniskis, at walang babalang isinagad ang pagpasok sa lagusan ni Brianna. Napaijek si Brianna sa biglang pagsalakay ni Isagani, ang akala niyang banayad na pagkiskas nito sa kanyang kahandaan sa lagusan niya, ay kabaliktaran sa ginawang pag-ulos nito, napauklo si Brianna. Nahimasmasan si Isagani at bumulong, "I'm sorry, I'll be gentle from now on." Dahan-dahan siyang gumalaw sa ibabaw ni Brianna, hanggang may nabundol siyang kung ano at napunit sa loob ng kaniig, napantastikuhan siya sa nalaman, na kahit spoiled brat at nagdalaga sa California ang isang Brianna Jimenez, ay wala pa pala itong karanasan sa pakikipagtalik, sa kaisipan niyon ay nangningas ang kanyang pagnanasa. Hindi na rin dumadaing si Brianna kaya binilisan niya ang paglabas-masok sa alaga nito. Ilang sandali pa ay dinig na dinig ang ungol ng 2 taong nagpapakasasa sa makamundong ligaya, lahat ng alam nilang pagpapaligaya sa kanilang katawang lupa ay ginawa, hanggang bumigay ang kanilang katawan sa pagod. Maingat na bumangon at paika-ika na naglakad si Brianna, pinulot ang mga damit na nagkalat at nagbihis na, kinuha sa sahig ang cellphone na kanina ay tumalsik sa sahig. Akala ng binata ay hindi niya itutuloy ang binabalak kahit pa nasuko niya ang kanyang puri ay tuloy ang plano, napangisi si Brianna nang tiningnan ang binatang naghihilip. Lumabas siya ng silid at may tinawagan, madaling araw pa lang ay mag-isang nagmaneho si Miguel pauwi ng San Felipe, 2:00 pa lang, 3 oras ang biyahe pauwi dahil walang traffic sa daan. Tamang-tama, pagdating ng hasyenda ay tulog pa si Carmela. Tiyak na masusorpresa niya ang kabiyak sa di inaasahang pag-uwi, miss na niya ang kanyang mahal. Habang papalapit sa gate ng hasyenda, ay may napansin siyang motorsiklo na nakakubli sa likod ng mga puno ng saging, binundol siya ng kaba. May iniuwi bang lalaki si Brianna? Lagot sa kanya ang sinumang kumantay sa kapatid. Dali-dali niyang pinarada ang sasakyan at kaagad umakyat sa taas. Binaybaay ang kwarto ni Brianna ngunit tulog ito at walang kasama. Napabuntong hininga siya ng anden lang pala ang kapatid at mahimbing na natutulog, maingat niyang isinara ang pinto at papunta na sa kwarto nilang mag-asawa, at nagtaka siya kung bakit bahagyang nakaawang ang pintuan. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib at dali-daling lumapit sa pintuan. Pagtulak niya sa pintuan ay tumambad sa kanyang paningin ang asawang mahimbing na natutulog at may kayakap. Tinakbo kaagad ito at nilapitan, hinawi ang buhok ng lalaking nakayakap sa baywang ni Carmela, sumulak ang dugo niya at napasigaw. "Mga hayop kayo, mga taksil," hinagpis ni Miguel, at tila naulol na inundayan ng suntok ang mukha ni Isagani, napamulat ito at nanlaki ang mata. Umilag ngunit nasapul pa din ang mukha ng kamao ng naghuhuramentadong si Miguel, hindi niya tinigilan hanggang sa hindi dumyugo ang ilong nito at nawala ng malay. Hinarap ni Miguel ang tulog na si Carmela, niyugyug ito at nang hindi ito magising ay sinampal ngunit hindi pa rin nagising, napasigaw siya ng ubod lakas at binitawan ang asawa. Napaluhang nagpadausdas siya sa paanan ng kama nila, napahagulgol sa awa sa sarili. Para siyang mabubuwang sa ideyang nakipagsiping ang asawa sa karibal na si Isagani sa mismong kama pa nilang mag-asawa, ang aga-aga, hindi natapos ni Yaya Adela ang nadat ng eksena. Si Miguel na nayukyak ang ulo sa paanan ng kama at halatang umiiyak, si Carmela na nakabalot pa sa kumot pero namumula ang pisngi, at ang gumimbal sa matanda ay ang dagwang estranghero na katabi ni Carmela sa kama.